Grabe na yung lamig ngayon dito. Dito sa Calgary, nakita namin nung nakarang week pa nag-i-snow na. Actually nakita ko nga si Kainags naglalaro na sa snow eh. And then yung ibang na nga nasa Saskatchewan, Nova Scotia, nakita ko pumatak na rin yung snow. Pero dito sa BC, ito mainit pa rin. Yun nga lang, kahit na mainit, malamig yung hangin. So nakita nyo yung yung farm namin, sarado na yung mga roll up kasi sobrang lamig na dito. Yung snow, kahit na wala pa dito, yung hangin naman parang tunaw na yelo. Kaya grabe na talaga yung lamig. Kaya kung napansin nyo, mainit, sikat ng araw, mataas, pero yung jacket ko talagang doble na. Well, anyway, nung minsan, kung natatandaan nyo yung vlog ko regarding dun sa working permit na hindi na renew, may isang nag-comment doon. Actually hindi lang doon sa page ko, may nag-comment doon sa page ko na sabi niya, doon sa page ko and then sa YouTube ko, iisang tao yung nag-comment. Ang sabi niya, "Sir, paano po kaya yung sitwasyon ko? Napanood kasi niya yung vlog ko na renew yung working permit, hindi na renew, kung anong mangyayari." So sabi niya, "Sir, paano po kaya yung sitwasyon ko? 2015, 2016 pa yung last working permit niya. So wala na siyang working permit ngayon. Yung last working permit niya is ganun pa katagal, 2016, mga ganun. So ano ng taon ngayon? 2023. So that means ilang taon na siya? Almost 7 years na walang working permit, tama ba? So considered na siya na TNT kasi ang tagal ng panahon na wala siyang working permit. Then tinatanong niya anong magandang gawin. So sa pagkakaalam ko po, correct me if I'm wrong, wala na, mapapauwi na siya noon. Unless kasi yung migrante dito sa Canada, yung migrante Canada, sa pagkakaalam ko, the last time I talked to Sir Rog Cultura nung in-interview niya ako dito, nagpunta kasi siya dito, in-interview niya ako para sa isang may ginagawa siya nung nalimutan ko, yung sa documentary ata yun. And then nabanggit niya sa akin na yung migrante Canada, may isinusulong na yung mga TNT mabigyan ng trabaho. Yung mga matatagal nang walang trabaho mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng working permit. Kasi nga syempre, kaysa ibigay daw dun sa iba na dumarating dito. Actually naging isang naging isang issue na yan doon sa isang mga group dito sa Canada. Parang sa Filipino aspirant in Canada, nabasa ko yan, nakalagay na parang hikayat ng hikayat ang Canada na magpapunta dito ng tourist and then makahanap ng working permit, na pwede na silang maka-apply ng working permit. Samantalang ang dami ding TNT dito, na ba't hindi na lang yun yung bigyan ng pagkakataon na makakuha ng working permit para makapagtrabaho ng legal. Then sasabihin na, punta kayo dito, maraming trabaho. And then punta kayo dito, tourist visa, makakakuha na ng trabaho, pwede nang mag-apply ng working permit, even kayo ay tourist visa. Totoo naman, may mga gano'n naman talagang nakakakuha. Pero ang point nila, ba't hindi na lang unahin yung mga TNT na mabigyan ng working permit? Yun daw yung isinusulong ng Migrante Canada dito. And then yung especially yung mga pangalan nito, yung mga bagong dating na pwede na kagad makuha yung family. Parang yun yung pagkakaalam ko, pagkakatanda ko, na sabi nga nila, bakit yung mga matatagal na dito na hindi pa PR, hindi na lang yun yung bigyan muna ng chance
na makuha na rin kagad yung family. Na kumbaga 8 years na, 7 years na, hindi pa PR, hindi pa makakuha yung family. Ba't hindi na lang daw yun yung bigyan ng chance na makuha yung family? Yun yung isa sa isinusulong nila. Kaya yun nga. So kung TNT na yung nag-comment, actually hinahanap ko yung comment niya, nawala na eh. Nireply ko pa siya, kaya nga lang that time may pasok ako. So ngayon nung babasahin ko, binura na niya. Kasi siguro for safety reason baka nga ma-detect siya. So kung ganun ang status niya ngayon, wala siyang working permit, so considered na siya na TNT, malamang nagwo-work siya ng cash job. Pero napakatagal na panahon na ganun. So mahirap yung sitwasyon na ganun. Well anyway, maraming naguguluhan dito sa sa tanong na to. Kasi may mga nagtatanong sa akin, "Sir, paano po ba yun? Yung visa ko ay yung visa ko ay expired na. Pero yung working permit ko po is valid pa. Ano po ba yun? Di po ba ako mapapauwi?" May mga ganun po kasi akong tanong na natatanggap. And then may mga din po akong natatanggap na mga messages and comments sa YouTube na ang iniisip nila, kapag expired na yung visa nila, pagpasok ng Canada, mapapauwi sila. And then yung iba naman, magulo halo-halo yung mga nila. "Sir, paano po yan? Na-renew po yung working permit ko, pero yung visa ko ay expired na. Kailangan ko po bang i-renew?" Well, yun yung pag-uusapan natin today. Kasi nga marami dito yung naguguluhan. Pero mamaya, nagdadrive lang ako kasi papunta ako ngayon Chilliwack. Pupunta lang natin si Sir Kel, yung consultant na nag-aasikaso sa amin. Mamaya babasahin ko sa inyo para naman hindi tayo puro hearsay lang. Para mismong sa Canada government nang galing yung mismong update, yung mismong balita na talagang even you are expired na yung visa mo, pwede ka pa rin makapag-work dito sa Canada. Well, bigyan ko muna kayo habang malayo pa naman yung biyahe ko, kasi nandito ako ngayon sa highway papuntang Chilliwack. Kahit po expired na yung visa ninyo, as long as valid pa yung working permit ninyo, you can still continue to work here in Canada. Kasi di po ba ganito, bigyan ko po kayo ng situation. Dumating ka dito sa Canada ng kalimitan, kasi 2 years yung valid nung visa nung dumarating. Kagaya namin, dumating kami 2 years yung working permit, and then 2 years din yung validity nung visa. Then hindi natapos, for example, hindi natapos yung working permit mo na una, lumipat ka ng work. So may bago kang working permit, and then expire na yung visa mo. Dati yun din ang tanong ko, what if expire na yung visa ko, kailangan ko bang i-renew? Hindi nyo po na kailangang i-renew as long as hindi naman po kayo lalabas ng Canada. Kahit po expired na yung visa ninyo, pwede pa rin po kayo magtrabaho hanggat yung working permit nyo ay valid. Ngayon, kung kayo naman po ay na-renew, for example, tapos na yung 2 years working permit ninyo, and then in-renew ng employer ninyo yung inyong visa na expired na, okay lang po yan, wag nyo nang i-renew. Okay lang, as long as hindi ka nga lalabas ng Canada. For example, magbabakasyon ka, hindi ka makakapasok, kailangan mong i-renew muna. So kung magbabakasyon ka, bago ka umuwi, i-renew muna po dito. Ang ibinibigay na nila, kagaya nung sa akin, in-renew ko yung visa ko, 10 years na po ang validity ng visa ko ngayon. Then yung working permit ko, 1 year na lang ngayon yung working permit ko. So kapag siya ay ni-renew, di may another 2 years po ulit tayo, hanggat hindi natin nakukuha yung permanent residency. So mamaya guys, babasahin ko sa inyo para mismong sa Canada government nang galing, hindi yung puro hearsay lang tayo. Pagdating ko doon, magdadrive lang ako, tapusin ko lang tong pagdadrive ko para pagdating ko ng Chilliwack, doon ko i-discuss po sa inyo.
Well, may nasikaso lang ako saglit dito kay Circle and then mag-iikot-ikot na rin ako dito sa Chiliwa kasi namimiss ko na rin tong lugar na to eh. Dito kasi ako dati unang nagtrabaho bago ako lumipat ng work. Well anyway, yung kaninang nabanggit ko sa inyo para talaga namang hindi lang galing sa akin, mismong galing sa cic.gc.ca sa Canada. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Galing ito dito sa canadavisa.com. Lalagay ko po sa screen. A working permit validity typically does not extend beyond the validity of the worker's passport. Even if you have an expired visa but a valid working permit, you have valid status and authorization to work and reside in Canada until the expiry of the working permit. And then dun po sa mga nagtatanong, paano po kaya kung halimbawa sir ganito, late ko na po nalaman, yung working permit ko po hindi i-renew ng employer namin. So magigipit na po ako dun sa panahon na makapag-renew ng working permit. For example, 2 years working permit ka, disregard na muna natin yung sa visa and then hindi ka i-renew. Ito po, babasahin ko din po, lalagay ko po sa screen. Ito po, my work permit expired and I did not apply to extend it. Can I stay and keep working in Canada? Nakalagay po dito ha. You can apply to restore your work permit in the first 90 days after it expires. If you do this, you can stay in Canada until you get further instructions, but you must stop working until you receive your restored work permit. Kaya may 90 days po pa silang palugit para po makapag-apply kayo ng panibagong working permit. Kung halimbawa medyo delayed na po, halimbawa 1 month na lang. So halimbawa na-expire na po yung working permit mo, hindi pa lumalabas yung panibagong working permit mo, kailangan nyo daw pong tumigil magtrabaho muna kasi hindi po kayo allowed magtrabaho nang wala yung panibagong working permit ninyo. Pero sabi ko nga po sa inyo, marami po kasing nangyayari dito na kayo na po yung makakatuklas. Gaya nga po ng sabi ko, marami po akong natuklasan dito na pwede pala. Ay ayoko naman po kasing mga bagay na maling natutunan ko. Kagaya ng mga tourist na naghanap ng working permit. Yung ayoko na po kasing i-discuss yung mga bagay na mali. Mali na nga, ba't ko pa ituturo sa inyo? Marami po kasi talagang mga bagay dito akong natuklasan na pwede pala. Kagaya nung iba, nagtatanong po sa akin, sir, paano po yan? Gusto ko po lumipat. Ay yung iba po, ang gusto, start na kagad, may trabaho pa po ako dito. Hindi ko lang po maituro sa inyo yung mga natutunan ko at alam kong nangyayari. Kasi sabi ko nga po sa inyo, maraming rules, maraming bagay dito sa Canada na talagang kung susundin natin itong mga nakalagay dito sa rules, talagang yun dapat. Kasi yun talaga yung sinasabi dito eh. Pero pag nandito na po kayo, marami po kayo matutuklasan na pwede pala yun. Well, ayoko naman pong ituro sa inyo. May mga nagtatanong, nagme-message, ayoko naman pong i-message, ganito, ganyan, gawin mo. May mga tumatawag, ayoko namang turuan sa kanila na ganito, ganyan yung gawin mo. Kasi unang-una, gusto ko po sila na mismo makaalam eh. Unless pumunta ka dito sa lugar ko, tanungin mo ako personal, sasabihin ko sa iyo ng verbal, harapan. Mamaya turuan kita ng bagay na sa kagustuhan kong matulungan ka. Turuan kita ng bagay na mali, ako pa yung mapahamak dahil sa iyo. Dahil baka mamaya screenshot mo yung sinabi ko sa iyo, or mamaya i-record mo yung tawag ko sa iyo. Ayoko naman pong mapahamak pa ako dahil sa kagustuhan kong makatulong sa inyo. Sabi ko nga po sa inyo, pag nandito na ho kayo, marami kayong malalaman na bagay na pwede pala yun. Pero ba't nakalagay dito ay bawal? Ayoko na lang pong i-discuss sa inyo. Kasi nga po, gusto ko, kayo na lang po yung makatuklas. Sa dami po kasi nung na-encounter ko dito at nakausap kong tao, even sila na i-share din nila sa akin, pwede pala yun. Kasi naranasan ko din po, pwede pala yun. Hindi ko na po isa-isahin kung ano yung mga bagay na yun. Kaya minsan sabi ko nga, hindi ko may share kasi nandito ako sa Canada eh. Well, siguro pag pinagkaloob ni Lord na hindi talaga ito yung kapalaran ko, yung mag-stay dito, at nasa Pinas na ako, baka dun yung time na aminin ko sa inyo yung mga bagay na natuklasan ko nangyayari dito. Kasi kahit pa paano, magkaroon kayo ng idea. Pero sa pagkakataong to, hindi ko po sa inyo ituturo yung mga bagay na mali. Kagaya nung minsan may nag-comment dito sa page ko regarding dun sa hindi ko na lang siya kinontra kasi pananaw niya yan eh. Sabi nung isang nag-comment dito sa page ko na kasi yung sinabi ko sa page ko dun sa isang vlog ko na pag kayo po ay close working permit at magtatrabaho kayo sa ibang employer,
bawal po yan, illegal po yan. Yan po talaga yung nakalagay dito sa Canada government na rules, which is bawal, posible po kayo mapauwi. Ngayon, ang sabi nung isang nag-comment, na hindi ko na lang papangalanan, hindi ko na rin po lalagay dito kasi tinuturo niya, sabi niya, huwag kayong magpapaniwala dun sa mga nagsasabing bawal-bawal. Ako, temporary foreign workers ako, nagtatrabaho ako sa iba. Hindi na nakikita ng CRA yan or ng Canada Revenue Agency, hindi na nakikita nila yung pumapasok sa account nyo. Kahit kunin nyo yung sahod pumasok sa account nyo. Ika nga sabi ko, ba't kailangan pa niyang sabihin yun? May mga bagay ika nga may kasabihan nga tayo, di ba? Hindi mo na nga dapat ginawa, ipinagyabang mo pa. Mali na nga yung ginawa mo, ituturo mo pa. Ba't hindi na lang natin hayaang sila yung makatuklas? Yun po ba yung ibig kong sabihin? Kaya nga ito, tinuturo ko po sa inyo yung mga tama. Ito po yung tama na sinasabi dito. Nakalagay nga po dito, ito, lalagay ko po sa screen. Can I keep working if my permit expires? How do I prove this to my employer? Nakalagay po dito, yes, if you applied to extend or change your work permit before your work permit expired. So sa makatuwid po ito, i-elaborate ko na lang po sa inyo. Yung working permit nyo po, kung marirenew po yan, kahit ma-expired yung visa ninyo, you can still continue to work. It doesn't matter kung expired yung visa ninyo. Unless lalabas po kayo ng Canada, magbabakasyon kayo, hindi po kayo makakabalik. Kahit pa valid yung working permit ninyo, kung kayo, may 2 years working permit, na-expired yung working permit nyo, na-i-renew ng employer ninyo. So may bago kayong working permit, 2 years. Lumabas kayo ng Canada ng expired yung visa ninyo, hindi po kayo makakabalik. Kailangan po muna ninyong i-renew. Ngayon, kung ang nangyari naman po, valid yung visa mo. Okay, pero yung working permit mo naman po expired. So, wala ka ng status, no? Kahit pa sabing valid pa yung visa ko, mag-i-stay ako dito sa Canada, hindi po. Ang basihan po nila, yung working permit mo, yun po yung status ninyo para mag-stay po kayo dito sa Canada. So, hanggang dito na lang muna guys. Hope na may natutunan kayo. Kung may mga tanong po kayo, just comment down below para po kahit papano, pag may time po ako masagot ko isa-isa. Ang isi-share ko po sa inyo, yung talagang alam ko, don't worry, hindi po ako nagsishare ng bagay na hindi ako sigurado at hindi ko alam. Although nagbabasa po ako dito para ma-share po sa mga kababayan natin na may mga katanungan, dahil sa karanasan ko po during times na wala pa po ako dito sa Canada, kagaya ninyo yung mga nagtatanong sa comments, ganun din po ako. That's why I'm sharing sa inyo, sinishare ko po sa inyo yung mga bagay na nalalaman ko. And at the same time, pag hindi ko po alam, don't worry, hindi po ako nagmamagaling, itinatanong ko po yan sa mga kilala kong konsultant na mas talagang tunay na nakakaalam. Hindi po ako yung tipong lahat ay alam, wala pong ganun. Continue lang po tayong alamin yung mga bagay para ma-share din po natin doon sa mga taong hindi alam kung paano yung pagpunta dito sa Canada, kung paano yung ganito, ganyan-ganan. I-share ko po yan sa inyo, don't worry. Kasi kapag hindi ko po alam, tinatanong ko po talaga yun dun sa mga taong mas nakakaalam. So hanggang dito na lang muna guys, mag-iikot-ikot uli muna tayo. Alam nyo naman, pag day off natin, namamasyal-masyal tayo para kahit paano ma-relax yung isip natin. So don't forget to subscribe, like, and share this video para makarating doon sa mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada at kahit paano magkaroon sila ng idea. So see you guys sa next vlog. I love you all. Bye-bye.